Presidente. Pero we hope that it is just a figure of speech. Bobo, di ba? We hope that it is just a figure of speech. So you think this is literal? Umabot ka bilang spokesperson at yung mga ganitong terminologies pagdating sa kasuhan, hindi mo naiintindihan. Kawawa ka naman, Claire Castro. Claire Castro, kung ako magulang mo, ikakahiya talaga kita. Teka lang. Kung ikaw yung magulang, mabuti na lang, hindi ka naging magulang ni Atty. Claire. Kasi si Atty. Claire, ang pangit naman na magkakaroon siya ng lahing baboy. Tapos tatay, baboy. Buti na lang, hindi po naging magulang ni Atty. Claire etong, ano ba to, balyena, baboy. Pwede na, baboy na rin. No? Alam mo, sasabihan mong bobo si Atty. Claire, yung tao may pinag-aralan at ginagamit yung utak. Hindi naman kasi pwede na padalos-dalos ka ng salita. Syempre, kahit alam mo yung mga nangyayari or yung diskarte, gagawa ka pa rin ng mga strategy, 'di ba? Tapos sasabihin mo, bobo si Atty. Claire. Ikaw nga itong bobo. Alam nyo kung bakit? Anong nagawa mo? Bayaran ka lang naman 'di ba? Aso-aso ka lang ng mga dutae. May nagsabi dito, gorilla daw. Ako, hindi po ako mapanlait sa totoo lang po. Hindi po ako mapanlait. Pero, parang ganun na nga nanlalait. Wait lang. Si Atty. Claire pa, sasabihan mong bobo. Ang daming ano niya nagawa bilang isang lawyer. Ikaw, anong nagawa mo bilang isang bayaran? Marami din. Bayaran nga lang. Alam nyo, itong mga ganitong klaseng laman lupa, feeling nila sila yung matalino. Laman lupa ka lang. Feeling mo, mas nahihigitan mo pa si Atty. Claire. Ayop ka. Baboy ka nga talaga. Tuloy natin. Putang ina, nagpalaki ako ng tanga. Ito na. Dito tayo. Fast forward tayo dito sa kulangot na to. Okay. 16, usually yung mga kakandidato para sa 2028 magdidesisyon yan last quarter next year. Pero ngayon pa lang mga bossing, ngayon pa lang ay makikita natin na unti-unting inaani ng mga putang inang mga kalaban ng mga Duterte ang sumpa ng pagkamatay ng kanilang mga karera sa politika. Diba? Sinabi ko naman sa inyo. Ako. Dito tayo. Gusto ko yung topic niya si Atty. Claire. Nangyayari dito sa ating bayang Pilipinas ngayon. At ano nga bang nangyayari sa ating bayang Pilipinas ngayon? Kasi dumadami yung mga fake news at dumadami yung mga traidor. Di ba umamin ka, meron kayong troll farms? Dumadami po ang mga fake news ngayon dahil sa mga ganitong klaseng tao na talagang literal na bayaran. Pag sinabing bayaran, tumatanggap po sila ng pera doon sa mga politikong sabik sa kapangyarihan. Katulad neto na lang. Bakit ko nasasabing bayaran ka? Di ba noon, grabe nyo banatan si Kibuloy. Kasama mo si Bayadbay. Kasama mo yan. Binanatan nyo si Kibuloy. Anong sabi nyo? Kulto. Diba ang sabi nyo? Kulto. Diba? Kulto si Kibuloy. Pero nung nabigyan kayo ng pang-dog food, abay, pamilya na ang tingin nyo kay Kibuloy. K.O. Diba? Pamilya na ang tingin nyo kay Kibuloy. Isa na po kaming pamilya dito. Tarantaduhan. Isang pamilya kasi may binigay. Pero kung walang ibibigay, kalaban. Mukha pa lang nito talaga. Alam mo dada, di umano ito bugaw daw. Bugaw daw po ito. Diba?
Ay, si Nino Barsagan naman yung nagsabi niya. Siyempre, kilala siya ni Nino. Bugaw. Nung hindi pa po siya bayaran, ang trabaho daw po nito ay bugaw. Pamilyang plastic. At mamaya-maya lang po, may pag-uusapan po tayo. Naku, alam nyo ba, yung Davao ngayon kung anong nangyari? Binaha yung Davao. Tapos, yung mga motorista doon hindi makadaan. Tapos, alam nyo anong ginawa ng mga motorista? Hinanap po yung mga kandidato na nanalo sa Davao, nasa na daw sila. Hinanap yung mayor ng Davao, hinanap yung congressman ng Davao, nasa na daw sila, bakit walang nagawa? Mamaya, bibigyan natin ng reaksyon yon. Okay? O, tuloy natin to. Ilan lang mga boss, si Inday Sara nagpa-interview. Oo, nagpa-interview si Inday Sara. Ang sabi niya, tinatakot ako ng mga kupal na yan dyan sa impeachment. Akala naman nila, takot ako. Kailangan mo talagang ipakita sa publiko na maangas, matapang ka, hindi ka takot. Diba? Tao ba yan? Grabe kayo makapagtanong, ha? Kailangan mo talagang gawin yun. Diba? Kailangan mong gawin yun para palakpakan ka ng mga tanga. Para mas bumilib sa'yo. Pero after ng interview na yan, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. Dahil sa issue mo na yan at problemang yan. Natatakot ka. Nandun yung takot sa'yo. Kaya wag mong sabihin na hindi ka takot. Kasi may naalala ko na interview ni Digong. Ang sabi ni Digong, gayahin mo ako, anak. Yung estilo ko, gayahin mo. Anong estilo ni Digong? Yung magyabang-yabang. Pero takot naman pala. So, yun po, ginagaya po ni Sara Duterte yung estilo ni Digong na hindi naman bagay sa kanya. Diba? Wait lang, bigyan natin to ng panty. Saan ba yun? Lapad mukha ni Dada. Grabe kayo kay Dada. Patuloy natin to. I have nothing to lose. Putang ina nyo. Kung ma-impeach man ako at hindi na ako't makatakbo, okay lang. Okay lang. Naniniwala po ba kayo doon na kahit hindi na daw siya makatakbo si Sara Duterte, okay lang? Naniniwala ba kayo doon? Ako po hindi. Isa pong malaking katangahan yung mga ganyang komento. Bakit? Yung ambisyon mo maging presidente tapos sasabihin mo na pag ma-impeach man ako, okay lang? Hindi okay. Hindi okay yun. Yung pangarap nyo, gusto nyong hawakan yung bansa. Gusto nyong kontrolin yung bansa. Yun yung talagang plano. Diba? Tapos sasabihin mo, pag ma-impeach ka, okay lang? Ha? Sinong niluloko nyo? Tuloy. Wala akong pakialam. Hindi ako katulad nyo na mga ganid at mga sakim sa kapangyarihan. Ay, hindi nga talaga sila sakim. Ang mga Duterte po, hindi po talaga sakim sa kapangyarihan. Kasi lahat ng mga Duterte, nasa kapangyarihan. Kaya kung titingnan mo, hindi nga sakim eh. Yung mga nanalo sa Davao City, puro Duterte. Kaya hindi po sila sakim sa kapangyarihan. Hindi po hindi. Yung si Sara, Vice, yung kanyang mga kasamang Duterte sa Davao, nasa kapangyarihan, kaya hindi po sakim sa kapangyarihan. Pukin ang ina mo ka. Ulol ka. Sinungaling ka. Hindi sakim sa kapangyarihan. Pero po, puro Duterte yung nakaupo. Loko-loko to Tigilan nyo ako. Itirahin ko tong pangan nito. Loko-loko no? Pinapainit mo yung itlog ko dito Wag naman ganon. Kinikilig yung itlog ko dito. Mapapakanta na lang talaga tayo sa katangahan ng bobo na to. Bubo ka, Dada.
Tarantado. Sinong niluloko mo? Huwag mo ko lulukuhin, ha? Tanga-tanga. Kung ito na ang aking huling pagtakbo sa politika, so be it, hindi ko ikamamatay yan. Grabe, no? Tagahimod ng puwit, no? Grabe. Tagahimod ng puwit, no? Grabe makapagtanggol kahit kasinungalingan na. Hala, bira! Hala, bira! Bira. Ay, congratulations sa Duterte Youth Party List. Congratulations. Buti nga sa inyo. Ay, nako. Ano kayo ngayon? Nagbabanta pa no? May pabanta-banta pang nalalaman. Buti nga sa inyo. Kala ni Dede, maniniwala ang maraming tao. Teka lang, bakit maging Dede ito? Ginawa nyo namang suso. Huwag nyo namang gawing suso itong hayop na to. Diba? Ganyan si VP Sara Duterte. Akala talaga nila, matatakot nila. Akala nila Oo nga, hindi nga takot si Sara. Sa baha nga takot tinan mo yung Davao. Binaha yung Davao. Nasan si Sara Duterte ngayon? Sige, isingit natin yung baha. Gusto kong makita ninyo yung baha sa Davao. Isingit natin. Eto baha pa lang sa Davao. Anong nangyari? Takot na po si Sara Duterte. Takot na po. Baha pa lang to eto, play natin to. Baha. Yan. Pakinggan natin Davao City binaha, di makadaan ang mga motorista. Mga politikong nanalo sa Davao, hinahanap na ng mga Davaoenyo. Nasaan na ang mga Duterte? Nasaan na ang mayor ng Davao? Nasaan na si Pulong Duterte? Bisaya po ito. Panoorin nyo. Bok, mao ni ang kahimtang karon dinhi sa Davao, sa Bunawan. Di baha. Yan daw po yung sitwasyon sa Davao, baha, Bunawan. Asa naman to ng daog sa eleksyon, paanihan na dire. Nasa na daw po yung mga nanalo sa eleksyon. Punta na daw po kayo doon. Bigyan ko lang ng pante to, wait lang. Ang pangit ng komento nito. Si Andy Andal. Ang youth. Anong youth pinagsasabi mo? Mga gurang na yung mga yan. Ay, Duterte pa more. Yan baha po ito sa Davao at hinahanap po ngayon ng mga Davaoenyo yung mga nanalo sa Davao. At syempre, yung mayor ng Davao, yung congressman ng Davao, na si Pulong, nasa na daw po sila. Baha. Kita nyo yan, Ayan na-stuck po sila. Hindi po makadaan. Congratulations sa mga Davaoenyo Ang galing nyo pumili ng politiko. Kung sasabihin nyo naman na, uy, ano pa lang yan kakapanalo pa lang nila, hindi naman agad maayos yan Isipin nyo po, puro Duterte yung namumuno ng Davao noon pa. Noon pa. Magpasa hanggang ngayon, baha pa rin dyan, hindi na ayos. Simple lang yan, Kahit tingnan nyo, kahit walang ulan. Kahit walang ulan, may baha. Anong tawag dyan? Diba? Ang galing niyo kasi pumili. Duterte daw, sabi nila. Duterte. Yan yung napala. Kaka Duterte nyo ng Duterte. Yan yung napala. Ano? Sisigaw pa kayo ng Duterte?
Magtiis kayo sa loob ng 3 taon. Magtiis muna kayo. Swimming muna kayo dyan na. O parang West Philippine Sea ba? O, diba? Ganun lang. Wala eh. Kakasigaw niyo yung Duterte. O, isa pa, panoorin natin. Bok, mao ni ang kahimtang karon dinhi sa Davao, sa Bunawan. Gibaha. O asa naman to ng daog sa eleksyon paanihan na dire. Nasaan na yung mga nanalo sa eleksyon? Yung mayor ng Davao, kongresista ng Davao. At bigyan natin to ng komento. Sabi niya, yabang mo, matagal na akong mayabang. Tiborcio Galdovan, matagal na akong mayabang kasi ako tao at ang pamilya mo mga kutong lupang animal. Mga laman lupa ang pamilya mo. Papangalanan kita, Tiborcio Galdovan. Plus yung nanay mo noon, pukpok, nagpapakantot sa kalabaw. Ganun ako kayabang. Diba? Pag nagyabang ako, sagad-sagaran to. Walang hiya ka. Tarantado ka talaga, no? Ayan. Kumusta? Kumusta yung Davao? Safe po yung Davao, hindi ka malulunod dyan. Sabi ko nga, napaka-safe po talaga ng Davao. Diba? Hindi ka malulunod sa Davao. Watching from Macau, Kristen Ramos. Magandang hapon po sa'yo. Hindi po kayo malunod sa Davao. Pag kayo ay nagpasyal-pasyal doon. Ano na? Mga Dutais. Mahal niyo pa rin ang mga Duterte. Duterte pa rin. Solid pa rin kami. Solid Duterte kami. Hindi kami matitibag. Hindi nga kayo matitibag. Binubuto niyo yung mga Duterte. Hindi nga kayo matitibag. Pero pagdating ng baha, tibag naman kayo. Ano? Bahala yung tumibag sa inyo, ano? Taga Davao ka din naman, ulol. Taga Davao nga ako eh. Diba? Kaya nga, mahal ko yung Davao pero yung namumuno, puwet! Diba? Anong pakin nyo? No? Basta ako, yung Davao mahal ko pero nasisira po yung Davao eh. Anong magagawa ko? Hindi naman ako mayor. Isang ano lang naman ako. Isang mayabang na vlogger lang naman ako. Palayot parties. Grabe kayo ha. Siyang mayabang na vlogger lang naman ako. Kaya ko bang pigilan yung baha? Sila po, kaya nila yan. Kasi may mga budget naman eh. Nasa na yung flood control ng Davao? Simpleng mayabang lang si Bullpoint man. Hindi po kayang magpatigil ng bagyo. Yan yung sinasabi ko eh. Sabi nila, Tatay Digong, uwi ka na. Uwi ka na, Tatay. Miss ka na po namin. Tatay, where na you? Dito na mi. Ang tatay nyo uuwi. Di pa uuwi yan. Antay kayo ng 30 years. 30 years muna para ma-experience naman ni Digong kung gaano kahirap maging alagang baboy. Yung baboy lang yung papahirapan nyo? Try nyo rin ma-experience kung ano yung na-experience ng baboy. Kasi yung baboy, di ba, kinukulong. Tapos, yung baboy, kumakain daw ng pagkain ng 20 pesos na bigas kasi pagkain daw ng baboy yon. Tapos yung baboy, kinakain ni Sarah.
Ibang klase din. Sige, tuloy natin to. Inday Sara will fold. Akala nila yung bluff nila, eto na yung sinasabi ni Basti Duterte, na baka bluff kayo ng bluff. Tapos kagatin niyang bluff ninyo, puta paglabas yung mga barahan nyo pala, bungi-bungi, wala kayong kapanapanalo. Ala? Ano? Ano daw? Ano daw? Oh. So eto, pakinggan natin ang sinabi ni Inday Sara. Hindi na, hindi kami makikinig dyan. Dito tayo sa original video. Dito mismo. Yan. Dito tayo makikinig. Ito yung bigyan natin ng reaksyon. Ayan sa hindi pa naka-like dyan, mag-like na kayo. Kasi alam nyo, kada like nyo po ng video natin, 125 million in 11 days yung kinikita natin. Kada like nyo 125 million in 11 days yung kinikita ni Bullpointman dito. Kaya kailangan ko ng like ninyo. Ako'y nananawagan. Okay? Nananawagan po ako na sana po, i-like nyo yan para magkapera naman tayo. Tinawag na glorified disqualification case ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Dagdag pa ng bise, ang mga ibinabatong issue sa kanya ay may kaugnay sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. You really want a trial because you want a bloodbath talaga. Ba, matapang-tapang na si Sara ngayon kasi yung nakapasok, puro mga kakampi niya Pero noong hindi pa nagsisimula yung eleksyon, wala pa siyang ganyang klaseng komento Ngayon matapang na! Wow! Okay kami mag-comment watching from Israel. Ay, shoutout po kami. Bigyan natin ng mga kulay yung pangalan nitong mga kaibigan natin. Sabi dito, pautang BPM, laki pala ng kita mo dyan. Oo, malaki yung kita ko dito, 125 million. Huwag kang magalala. Papadalhan kita ng puting sobre mamaya. Maki Kwan, shoutout po puting sobre Huwag kang maingay, baka mapatawag tayo. Alam nyo naman, Office of the Office of the ano bang opisina natin? Hindi, gagawa pa ako ng pinapagawa ko pa yung opisina. Tuloy mo na. Alam nyo mga pre, ngayon, sabi ni Sara Duterte, I want a bloodbath. Pero noon, nung hindi pa po nagsisimula yung eleksyon, hindi niya po masabi yan. Na gusto niya ng impeachment trial, kasi para magkaalaman. Hindi niya nasasabi yan. Pero ngayon, maraming pasok na mga kampi sa kanya, lumabas yung tapang. Bakit? Hindi naman talaga yun sarili niyang katapangan Tumapang siya dahil sa mga kasama niya. Kasi kung siya lang po, wala Kaya po siya tumapang dahil sa nakita niya, uy, kakampi ko ito. Humanda kayo ngayon. Hindi ako ma-i-impeach nito kasi marami akong kakampi sa Senado kaya ganyan siya magsalita. Nagigets niyo po yun. Tuloy natin. Shoutout muna kay Erlinda Guerrero. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Lanang, Davao City, kaugnay ng nalalapit niyang nagsisimba pala itong si Iltman. Teka, isipin ko lang muna. Papasok ka ng bar, tatagay, kukuha ng babae, iiyutin mo, then kinabukasan magsisimba ka. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Yung lasingan muna kayo ngayon. Bar. Pagkatapos, ang gagawin nyo, sayaw-sayaw. Yung chicks yung kasama, tigidig. Pagkatapos niyan, anong gagawin? Iyutin na natin to. K.O. Tapos kinabukasan, makita mo, men, nagsisimba. K.O. Nagsisimba
Pilipinas! Salamat, Jocelyn Palcas Santos, sa iyong pakulay dyan. Ay, hindi makakabili ng babae yan, ha? Sabi nga ni Ninyo Barsaga, pa-order. Pa-order ng babae. Pakitang tao lang ba? Pakitang tao. Salamat kay Sen Marcoleta. Meron na tayong libreng kuryente, kay mabuti naman. Aba, salamat daw po kay Marcoleta. Meron ng libreng kuryente. Abangan nyo po yan, ha, yung sinabi ni Marcoleta, ha, yung libreng kuryente. Abangan nyo po yan. Maniwala po kayo sa akin, walang matutupad dyan. Ayan, ha, Oy, yung bagong pasok dyan, libre pong mag-like. Bayuhin nyo ng like yung ating live ngayon. Tuloy natin. Impeachment trial sa pagpasok ng 20th Congress sa kabila. Alam nyo, ayoko sanang pag-usapan yung usaping simbahan, eh. Yan nga lang, nabababoy din yung simbahan, eh, dahil may superhero na pumasok, eh. May superhero pong pumasok. Siyempre, mapapag-usapan, kaya patawarin niyo po ako, ha, sa mga anumang klaseng simbahan yan. Wala po akong dyan, kung anuman simbahan yung pinuntahan nila. Hindi po yun yung issue. Yung issue, yung superhero po. Okay? Leonardo de Guerto, shoutout. Ito na gustong pigilan ng kanyang mga abogado ang paglilitis. Ngayong may resulta na ang eleksyon, iginit ni VP Sara na maaga pa raw para sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang impeachment trial. Maliraw na magbilang agad ng boto. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Sa oras kasi na gumulong na ang impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict ang Vice President. Ayo, sa tingin nyo, si Sara Duterte ba ay makukonvict ba? O hindi? Mamels 1971, shoutout ko, kala ko walang Diyos sila. Oo nga, pero makikita mo, pinaplastic yung mga Pilipino, no? Oo. Sa tingin nyo, ako po ay naniniwala, 60% makakalusot po si Sara Duterte dito. Kasi marami siyang kakampi dyan sa Senado, eh. Kaya nga, ang lakas ng loob, di ba? 60% may pag-asa siyang malusutan ito. 40% na lang yung hindi. Yun, ako binabalanse ko kasi ang dami niyang kakampi dyan sa Senado, eh. Di ba? Kaya malakas yung loob niya ngayon. Kaya atapang nga tao. Atapang nga tao. Diba? Sige, kayo, ano sa tingin nyo? Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Hindi na rin daw ikinagulat ng kanyang kampo na tinanggap ni na Congressman-elect Chel Jokno at Laila de Lima na magiging parte sila ng prosekusyon. Well, understandable. Kay Laila de Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga. Bakit maraming anti-Duterte? Ito pag-usapan natin saglit. Kasi kilala sa Davao, uso sa Davao yung pagpatay. Diba? Syempre, kung ikaw matino kang tao, hindi naman tayo perfectong tao, pero magagawa mo bang pumatay? Hindi, syempre. Diba? Pero kung makita mo na, bakit yung mayor dyan sa Davao walang ginagawa, ang daming patayan dyan, mapapaisip ka, magiging antay ka. Kasi, ang side mo nandun sa buhay ng tao, Diba? Hindi dun sa pumapatay. So, anong ginagawa ng mayor? Anong ginagawa ng vice? Diba? Kaya magiging antay talaga sila. Normal lang yun. Hindi sila naging antay dahil galit sila sa pagkatao nyo, dahil ganyan mga ugali ninyo. Hindi. Dahil doon sa mga ginawa ninyo or
pagiging naging pabaya kayo diyan sa Davao eh. Hinayaan niyo eh. Kaya yung iba diyan maiisip nila, teka lang, may kinalaman ba dito yung mayor? May kinalaman ba? Di ba yun yung mga katanungan palagi? Ganun po yun. Kaya mapapansin mo po, karamihan po ng Dilawan, antay po talaga. Antay Duterte noon pa man yan. Okay? Pa-shoutout naman, Leonela Verayo. Shoutout po sa iyo, Ma'am Leonela Verayo. Si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Sa kabila niyan, handa raw si VP Sara kung ano man ang magiging resulta ng paglilitis. Wala ito na. akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Tinawag din niyang glorified disqualification case ang pagpapatalsik sa kanyang pwesto at inugnay ito sa 2028 presidential elections. Di na sila mahuman because... Kasi wait lang. Vice President ka, Sara Duterte, sig Bisaya diha. Oh. Bakit itong mga Duterte puro Bisaya? Ako Bisaya din ako pero hindi ako agree sa mga interview minsan kay Sara. Nagbibisaya po sa interview. Dapat Tagalog para buong bansa maintindihan yung sinasabi mo. Vice President ka. Bakit puro Bisaya? Pambihira naman. Magtagalog ka kasi Vice ka. Para maintindihan ng mga Bisaya, Ilocano, Ilonggo, Anggalato. Kasi ang ano dito sa Pilipinas, Tagalog talaga eh. 'Di ba? Yun. Magtagalog ka. Pag ina-interview ka, Magbisaya ka kung may kausap ka na private na, pwede na yun. Pero kung katulad niyan, media, ini-interview ka, pangit naman na magbibisaya ka. Proud tayo, Bisaya. Pero kaya nga lang, wag naman natin pahirapan yung ibang Pilipino na. Di ba minsan nagre-reaction ako pag may Bisaya, may nagko-comment dito sa akin, ano yan, hindi ko maintindihan. Yun po yun. Di ba? So magtagalog ka. Walang problema sa Bisaya, walang problema kung ano man lingwahe mo, pero para mas madali at mas maintindihan ng lahat, dapat Tagalog talaga. Jang D, shoutout po Because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds. It's about the 2028 election. It's about confidential funds. It's about dun sa pagbabanta mo. It's about dun sa di umano'y panunuhol mo. Impeachable yun. May mga kumanta na. Dahil yun dun. Siyempre, gagawa ka ng depensa kasi dahil may paparating na 2028. Yun yung depensa mo. Diba? Pero, kung titingnan natin, may mga ano naman may mga ebidensya naman na lumalabas dyan sa Quadcom pa noon na naging Tricom na nga Quadcom, dyan na pag-usapan yung panunuhol. May mga puting sobre pa. Pag ikaw ay bribery yung tawag dyan Pag ikaw ay nanunuhol ka, impeachable yun. Huwag mong ilihis. May ebidensya kasi. Pwede mo sanang sabihin yan kung wala namang witness, walang mga ebidensya. Diba? Layo Layo mo, Sara. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Binigyan din daw siya ng hanggang December 2026 ng kanyang mga taga-suporta para magdesisyon kung tatakbo bilang presidente. Tatakbo yan! Kahit sabihin niya na hindi ako tatakbo pa rin yan. Diba? Tatakbo. Ang tanong, makakatakbo pa ba? Paano pag makonvict itong si Sara? Rolando Balmes, magandang hapon po Kaya, eto po kahit ano pong sabihin ni Sara Duterte na hindi ako tatakbo, maniwala kayo sa akin, tatakbo yan. Nung eleksyon, anong sabi ni Sara Duterte? Wala akong i-endorso kahit isa, baka mabudol na naman ako. Makita-kita natin.
may mga inendorso, di ba sinungaling? Di ba sinungaling? Tama. Tama. Oh, tama talaga. At may tama ang mga Duterte tatanga-tanga. Oh, tuloy natin. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did atong 2021 with regard to running for president. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, posibleng umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa... Yun. So, good luck, ha? Congratulations and good luck kay Sara Duterte, no? Oo. Pero sa tingin ko, makakalusot ka dyan, Sara. Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Oo, di ba? Pero syempre, ang dami mong kapalpakang ginawa, di ba? Pero ang hiling ko lang, sana po ma-convict itong si Sara Duterte kasi ay hindi po natin kailangan ng talagang vice or nanunungkulan sa ating bansa na mayabang, nagbabanta, 'di ba? Mapanlait, 'di ba? Kumpleto po. Kumpleto Ricardos po si Sara Duterte. Nanlalait, nagbabanta. Ano pa ba? Minumura yung hindi naman karapat-dapat murahin. Kaya, ewan ko na lang, ha? And congrats doon, ha, sa mga bumoto, sa mga Duterte sa Davao. Swimming muna kayo dyan, ha? Swimming. Yung mga bumoto. Pero, kinakalungkot natin na pati yung mga ayaw sa mga Duterte na nasa Davao, nandadamay po. Dahil ang Davao po ay hindi po maayos-ayos yung baha dyan. Ang tagal nyo nang nakaupo dyan, di maayos-ayos. Dapat sana yung Davao parang Makati. Maunlad, malinis, walang baha. Kasi matino yung leader dyan. Pero yung yung Davao City, ay yari. Kahit mananaksak na, binuto pa rin. Magdusa kayo dyan. Ayan na, magandang hapon po sa lahat. Ayan na, sa hindi pa nakapag-like, ayan, libre pong mag-like na po kayo dyan. Libre po, wala pong bayad dyan. Okay mga pre.